Sa pagmulat ng mga mata ni Lola Astring, ay agad din naman niyang nasilayan si Dario. Tanging pagngiti na lamang ang nabitawan nito habang bakas sa kanyang pagmumuka ang labis-labis na panghihina. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang ibinigay ng kumadrona ang sanggol ni Lola Astring. Habang nakahigayon sa kanyang katawan, patuloy ang pagsilay nila Dario sa mga alitaptap na papasok sa kanilang tahanan. Sa paglisan ng kumadrona sa kinaroroonan ni Lola Astring ay ang paglitaw ng gudor na merong daladalang mutya ng palakol. Halos hindi ito gaanong napansin ni Dario kung kaya't labis-labis na lamang ang kanyang pagkagulat. Sa pagsilay niya sa nilalang na yon, ay nakita niya itong nakaluhod sa kanang bahagi ng hinihigaan ni Lola Astring habang nakapikit ang mga mata nito. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang tuluyang nagmulat ito at dahan-dahang tumayo. Sa pagtayo ng gudur, naramdaman ni Dario ang dahang-dahang paglakas ng aura nito at ang pagliliwanag ng palakol. Nang tuluyan na itong makatayo sa kanyang kinaroroonan, ay bigla itong lumapit sa sanggol upang magbigay sa kanyang marka ng pagkakaisa. Nang maramdaman ni Essing ang nilalang na yon, ay dali-dali rin naman niyang pinasok ang kinaroroonan nila Lola Astring. Dario! Astring! Anong nangyayari? Papihok-piyok na wika ni Essing. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsilay niya sa gudur na pinaiikutan ng hindi mabilang na alitaptap. Nang magkatitigan sila nito, ay biglang inilagay ng gudur ang kanyang kamao sa kanyang dibdib nang sa gayoy maipakita niya sa isang antingero ang kanyang pagbati. Ginang babaylan, naibigay ko na ang aking basbas sa iyong anak. Naway mapalaki mo siya ng maayos at isang magandang ehemplo sa lahat ng uri ng nilalang. Wika ng gudur. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahang pagsialisan ng mga alitaptap sa kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti na ding bumalik sa normal ang buong paligid. Ninais na din ni Dario noon na lisanin na muna pansamantala ang silid ni Lola Astring nang sa gayoy makapagpahinga ito ng maayos. Sa paglabas niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang mga kababaryo na matyagang naghihintay ng magandang balita. Nang maihayag na ni Dario ang matagumpay na pagdadalang tao ng kanyang asawa, ay hindi naman napigilan ng mga ito ang magbunyi. Maging ang mga kapatid noon ni Dario ay naging masaya sa kadahilan ng meron ng kalahi ang babaylang minsang nagtanggol sa kanilang angkan. Ilang araw pa ang lumipas at naging maayos naman ang kalagayan ni Lola Astring. Halos sa loob ng ilang araw na yon ay hindi nagawang makapagtrabaho ni Dario sa kadahilan ng patuloy ang kanyang ginagawang pagsilbi sa kanyang asawa. Kahit naroon sa kanilang bubong ang mga magulang ni Lola Astring, ay hindi yon naging dahilan sa kanya upang pabayaan ang kanyang mag-iina. Lahat ng gustong pagkain noon ni Lola Astring ay ibinibigay ni Dario upang kahit papaano'y magawa niya itong mapasaya kahit sa mga simpleng bagay lamang. Isang araw, habang abala sila sa kanilang tahanan, ay biglang merong lumapit sa kanilang pasyente. Alam ni Daryong magpapagamot ang mga yon, kung kaya't dali-dali niya naman itong nilapitan upang kausapin. Ale, wala ho munang gamutan ngayon ha? Kasi
Kapapanganak lang po ng asawa ko eh. Wika dito ni Dario. Nang marinig ito ng tiyahin ng biktima, ay pinili nitong magmakaawa kay Dario nang sa hindi malamang dahilan. Animoy may taning na noon ang buhay ng kanyang pamangkin, kung kaya't kinakailangan na itong magamot sa lalong madaling panahon. Kahit labis-labis na ang pagmamakaawa ng babae, ay patuloy pa rin naman sa pagtanggi itong si Dario. Hindi niya kasi maaaring itaya ang buhay ni Lola Astring para lamang sa mga ganoong uri ng mga pangyayari. Kung tutuusin, marami naman kasi ang mga manggagamot sa kanilang lugar na siyang may labis na kakayahan upang sila ay matulungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay bigla namang lumabas ng kanilang tahanan ang ama ni Dario. Dali-dali nitong tinungo ang kanilang kinaroroonan upang malaman ang mga nangyayari. Dario, maaari bang malaman kung ano ang nangyayari? Wika ng ama ni Lola Astring. Wala naman ho, tay. Itong si Ale kasi, pinipilit ipagamot ang kanyang pamangkin sa aking asawa. Hindi naman po pwede yun kasi nga, di ba? Kapapanganak lang ni Astring. Alam naman nating napakadelikadong mabinat ng taong kapapanganak lang, di ba? Paliwanag naman ni Dario. Nang marinig ito ng ama ni Lola Astring, ay pinili nitong lapitan ang babae upang kausapin. Sa ngayon, hindi makakatulong sa inyo si Astring. Ngunit kung nais nyo talagang gumaling ang inyong pamangkin, ay hayaan niyong ako ang tumingin sa kanya. Kagaya ng anak ko, isa din akong manggagamot na merong kakayahang magpagaling ng kahit na anong uri ng karamdaman. Wika ng ama ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, ay tanging pagtitig na lamang ang kanyang nagawa sa kanyang ama. Ang buong akala niya kasi noon ay walang kakayahan ang ama ni Lola Astring na manggamot ng isang karamdamang kagagawa ng isang malakas na nilalang. Alam ni Daryong hindi basta-basta ang sakit ng bata, kung kaya't hindi niya maiwasang mag-alala para sa kaligtasan ng kanyang ama. Sa pagpasok nila sa kanilang tahanan, ay ninais pa ni Daryong kumbinsihin ang kanyang ama na isang peligrosong bagay ang kanyang gagawin. Huwag kang mag-alala, Dario. Hindi ako kasing hina ng inaakala mo. Tandaan mo, kagaya ng iyong asawa, isa din akong asog na tumalikod sa aming paniniwala. Wika ng ama ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, ay ninais na lamang niyang manahimik habang sila ay nakaupo sa kanilang sala. Nang tuluyan ng makapasok ang pasyente sa kanilang pamamahay, ay dali-dali rin namang umuwi ang ama ni Lola Astring upang kunin ang kanyang mga kagamitan. Di niya noon piniling gamitin ang mga gamit ni Lola Astring sa kadahilan ng magkaiba sila ng pamamaraan pagdating sa larangan ng panggagamot. Ayon kasi sa asawa ni Dario na ang mga babaylan sa kanilang tribo ay magkaiba ang mga nalalaman laban sa mga asawa nitong asog. Kumbaga, iba ang karunungang itinuturo sa mga babae at iba din sa mga lalaki. Habang matyaga noong naghihintay ang kanilang pasyente, ay pinili ni Daryong iwan na muna ang mga ito upang magawa niyang makausap ang kanyang asawa. Hindi pa nila noon pinapalakad si Lola Astring sa kadahilanang matindi ang pinsalang natamo nito noong isinilang si Pio Carpio. Medyo may kalakihan kasi noon ang sanggol, kung kaya't kinakailangan ng kanilang kumadrona ang umisip ng ibang paraan upang mailigtas ang bata, gayon din ang kanyang asawa. Ilang minuto lamang ang kanilang ginawang paghihintay at tuluyan na ring nakabalik ang ama ni Lola Astring.
Dali-dali nitong nilapitan ang bata upang magawa na niyang malaman ang karamdaman nito. Sa paglapit ng ama ni Lola Astring, panay naman ang ginawa nitong pag-uusal para sa kanyang bakod at poder sa katawan. Nang mahawakan na ng ama ni Lola Astring ang bata, ay patuloy pa rin ang kanyang pag-uusal habang dahan-dahan niyang kinakapa ang buong katawan nito. Ang nais munang malaman noon ng ama ni Lola Astring ay kung meron ba itong sapi sa kanyang buong katawan o di naman kaya'y ginagambala ito ng mga engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang itong nagulat nang mapagtanto niyang ang batang iyon ay isang biktima ng yanggaw. Dario, halika. Lumapit ka muna rito. Wika ng ama ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, ay agaran din naman siyang lumapit dito upang malaman ang pakay nito. Maliban sa angka ninyo, meron pa bang mga aswang na nananatili dito sa baryo? Nayanggaw kasi itong batang to eh. Ngunit alam kong hindi mo kadugo ang may gawa. Dagdag naman ng ama ni Lola Astring. Yanggaw ho? Paano hong nayanggaw yan, itay? Hindi ko naman ho nararamdaman ang kakaibang nilalang na nasa loob ng kanyang sistema. Gulat na tanong naman ni Dario. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran naman niyang paglapit sa bata upang ito ay tingnan. Ilang minuto pa ang lumipas. Pinili ni Daryong kapain ang singit ng batang yon sa pagbabakasakaling meron siyang makapangbutas sa gilid nito. Kung nagkataon kasing itim na sisiw ang ibinaon sa bata, ay hindi talaga yon magagawang maramdaman ng kauri nilang aswang hanggat hindi pa ito tuluyang malakas at malaki. Ayon kay Dario, na ang mga ganoong pamamaraan ng pangyayanggaw ay upang maprotektahan ang sisiw na kanilang itinanim sa iba nilang kauri. May mga uri din kasi ng mga aswang na kumakain ng bertud ng kanilang kauri sa pagbabakasakaling mabibigyan sila nito ng higit na lakas at kapangyarihan. Sa pagkapa ni Dario sa singit ng bata, ay bigla siyang natigilan nang meron nga siyang nakapang parang maliit na bulsa na gawa sa balat. Alam niyang yon ang pinagtataguan ng tanim ng aswang, kung kaya't dali-dali din naman niyang inilabas ang kanyang kamay. Tay, meron nga ho. Kumpirmado. Nayanggaw ang batang ito. Wika ni Dario. Matapos nitong makapagwika, ay dahan-dahan nang nag-umpisang sumingaw ang napakabahong hangin sa singit ng bata. Halos masuka na noon ang tiyahin nito, kung kaya't pinili nitong lumabas na muna sa tahanan nila Dario. Ang ginawa naman noon nila Dario ay mabilisang paghubad sa bata nang sa gayoy magawa nilang makita ang buong sisiw sa singit nito. Matapos nila itong gawin, ay dali-dali rin namang nagpakawala ng usal ang ama ni Lola Astring upang alisin na muna ang wisyo ng bata. Ilang minuto pa ang lumipas at doon na nga nila piniling umpisahan ng gamutan. Habang wala pang wisyo ang katawan ng bata, ay agaran din namang binaunan ng mga buhay na salita ang singit nito. Kaya nila yon ginawa upang hindi na magkaroon ng tsansa ang sisiw na makalabas sa katawan ng biktima nito kapag ito ay nagugutom. Alam din kasi nila Dario noon na ilang araw na lamang ang maaaring lumipas at magagawa na ng batang yon ang kumain ng laman ng tao. Kapag dumating ang ganoong punto, ay napakamapanganib na nito sa kadahilan ng kahit sarili niyang pamilya ay hindi niya magagawang santuhin kapag tinatawag na siya ng gutom.
Matapos mabauna ng buhay na salita ang singit nito, ay agaran din namang ibinalik ng ama ni Lola Astring ang wisyo ng bata. Pinili na muna niyang paliguan ito ng mga panggamot na langis nang sa gayoy kahit papaano ay magawa niyang maibsan ang napakabaho nitong katawan. Halos maihahalin tulad mo na kasi ang baho nito sa isang nabubulok na bangkay ng tao. Bago pa man tuluyang makabalik ang tiyahin ng bata, ay nagawa na nilang maibalik ang kasuotan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang lumiyad ang batang yun na para bang meron itong iniindang karamdaman. Huwag ho kayong mag-alala, Ale. Inaasahan ko na talaga na gagawin niya ng inyong pamangkin. Hawakan niyo lang ho siya ng mahigpit at uumpisahan ko na ang paghihilot. Wika ng ama ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbuhos naman niya ng mga panggamot na langis sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niya itong inilapat sa tiyan ng bata nang sa gayoy magawa niyang maramdaman ang kinaroroonan ng sisiw. Alam niyang labasan lamang ang butas sa singit nito nang sa gayoy magawa nitong mabuhay sa loob ng sistema ng kanyang biktima. Habang patuloy itong pinakikiramdaman ng ama ni Lola Astring, ay panay naman ang ginagawa nitong pag-uusal. Nang magawa na niyang kapain ang kinaroroonan ng sisiw, dali-dali niya naman itong hinawakan ng napakahigpit. Sa paghawak ng ama ni Lola Astring sa sisiw na yun, ay agaran niya namang binali ang ulo nito nang sa gayoy tuluyan na itong manghina. Halos mamatay-matay na noon ang bata sa kakasigaw na para bang iisa lamang sila ng nararamdaman ng nilalang na yon. Nang magawa ng pahinain ng ama ni Lola Astring ang sisiw, ay dali-dali rin naman niyang kinuha ang natitira niyang langis habang patuloy itong iniihipan ng mga buhay na salita. Labis na dinoon ang pag-aalala ni Dario sa kadahilanan kung hindi mag-iingat ang ama ni Lola Astring, ay maaaring ikamatay ng bata ang kanyang ginagawa. Tay, hindi ba't delikado yan para sa bata? Nag-aalalang tanong ni Dario. Ayon kasi kay Dario, upang maalis ang yanggaw sa isang ordinaryong tao, ay kinakailangang buhay ang anumang uri ng hayop na ginawang daluyan ng kapangyarihan ng kahit na anong uri ng aswang. Kapag kasi nagkataong malakas na ang kapit ng yanggaw, ay maaari ding magdala nito sa kanyang kamatayan ang buhay ng kanyang biktima. Dagdag pa nito na hindi pa niya nagagawang makakita ng isang manggagamot na pinapatay muna ang hayop na nakabaon sa niyanggaw bago ito tuluyang alisin sa katawan. Magtiwala ka, Dario. Alam ko ang ginagawa ko. Sagot naman ng ama ni Lola Astring. Nang marinig niya ang sinabi nito, ay halos hindi na niya nagawa pang makasagot. Ilang minuto pa ang lumipas at wala namang patid ang pagpapainom nito ng langis sa kanyang pasyente. Matapos niya itong gawin, ay nagwika naman ito ng, Ale, bumalik na lamang ho kayo mamayang hapon. Sa ngayon, kinakailangan nating pagpahingahin ang batang ito upang magawa niyang malabanan ang demonyong nasa loob ng kanyang katawan. Huwag kayong mag-alala dahil mamayang hapon, sinisigurado kong magaling na ang batang ito. Huwag niyo ho kong alalahanin, Ginoo. Kaya ko pa naman ang sarili ko. Sa ngayon mas pipiliin kong makita ang aking pamangkin kesa umuwi ako sa aming tahanan na punong-puno ng mga katanungan. sagot naman ng Ali. Nang marinig ito nila Dario, ay pinili nilang hayaan na lamang ang babae sa nais nitong gawin. Nang tuluyan ng makatulog ang bata, ay pinili nilang ito ay hayaan na muna pansamantala.
Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon noong mismong araw, ay laking gulat na lamang ni Dario nang makita niyang matagumpay ng nailuwa ng bata ang isang napakalaking sisiw na halos maihahalin tulad mo na sa isang uwak. Naghihingalo pa ang sisiw na yon, ngunit agaran din naman itong namatay nang nahawakan na ito ng ama ni Lola Astring. Pinili nilang wag na itong ipakita sa tiyahin ng bata upang hindi na ito magkaroon ng takot sa mga aswang. Sabi ko sa iyo, Dario, magtiwala ka lang sa kakayahan ko. Wika ng ama ni Lola Astring habang patuloy ang pagtapik nito sa likod ni Dario. Si Dario naman noon ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil sa labis na pagkagulat. Makalipas pa ang ilang oras at nilahad na nga ng ama ni Lola Astring na tuluyan ng gumaling yung pamangkin ng Ale. Labis-labis naman ang pasasalamat nito sa kanila habang masaya itong naglalakad papalayo sa kanilang tahanan. Sa pagkawala ng kanilang pasyente, ay pinili ng ama ni Lola Astring na sunugin na ang yanggaw na kanyang napatay. Siya nga pala, Dario, kapag may libre kang oras, hanapin mo ang pinagmula ng sisiw na ito. Masyado silang mapaminsala sa mga ordinaryong tao, kung kaya't nararapat silang lipulin at tugisin. Kapag nakita mo sila, agad mo itong ibalita sa akin nang sa gayoy maipataw ko na ang kabayaran sa kanilang mga masasamang gawain. Wika ng ama ni Lola Astring habang patuloy nitong sinisipat ang dahan-dahang natutupok na sisiw. Nang marinig naman ni Dario ang sinabi nito, ay tumangulang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, pinili nilang mag-inuman upang mapag-usapan ang kakaibang nangyari. Nais kasi noon ni Dario na malaman ang tungkol sa pamamaraan ng ama ni Lola Astring sa pagpatay ng mga sisiw na nasa loob ng mga nayanggaw. Okay, maglalapag muna ako siguro ng 3 hindi series na story, na 3 one-hit story lang para naman medyo parang, paano ba siya tatawagin? Semi-dessert muna tayo, alam niyo yan. Pero aswangan pa rin yun, kulam, mga typical na kinukwento ko noon pa. Yung lumang pinuno, yung ganun. Tas after nung 3 yun, ganun ulit tayo, 4 na magkakasunod na episodes para hindi kayo nabibitin. Ayos ba yun? 3 o 2 lang muna yung ilalapag ko. Siguro bukas ng morning yun. Tapos yung kasunod nito, bukas din naman siya ng after 5 p.m. para sakto reset ni YouTube. Okay ba yan? Yun lang. Salamat.